Nakataas ang dalawang kamay at may ngiti sa labi, buong kasiyahang sumasabay si Elisa sa masiglang tunog ng musika sa gitna ng dance floor. Ang bawat galaw niya ay puno ng enerhiya at tiwala sa sarili, na para bang ang buong mundo ay umiikot lamang sa kanyang sayaw. Maraming nagnanais na makisayaw sa kanya, ngunit walang naglalakas loob na lumapit. Kilala kasi ang kanyang ama bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bayan ng Alegre, at ang kanilang pamilya ay may mataas na reputasyon. Bukod dito, alam din ng lahat na marunong ipagtanggol ni Elisa ang sarili, isang kasanayang natutunan niya mula pa noong siya'y 18. Woo! Ganito ang buhay. Masiglang sigaw ni Elisa habang patuloy na gumagalaw sa saliw ng bagong tugtog na pinapatugtog ng DJ. Ang kanyang katawan ay tila isa sa musika, bawat galaw ay may ritmo at sigla. Lagot ka na naman sa daddy mo niyan. Siguradong sisermonan ka na naman pag-uwi mo, wika ng kanyang matalik na kaibigang si Catalina, na sumasabay rin sa kanya sa sayawan. Sa lahat ng tao, si Catalina lamang ang kayang makasabay sa kanya, hindi lamang sa sayawan kundi pati na rin sa pag-unawa sa kanyang personalidad. The hell I care, okay, ani Elisa na tila walang pakialam sa sinasabi ng kaibigan. Ngunit kahit ganoon, alam ni Catalina na nag-aalala ito para sa kanya. Kanina pa nga itong gustong umuwi, ngunit hindi magawang iwan si Elisa dahil baka kung ano ang mangyari rito. Girl, nahihilo na ako. Tama na siguro to, uwi na tayo, wika ni Catalina, na sa wakas ay hindi na nakatiis at niyaya na ang kaibigan. Okay, medyo tipsy na rin ako eh. Sabay ka na lang sa akin, no? May dala akong kotse. Okay, let's go, pagsang-ayon ni Elisa habang inaayos ang sarili. Kinuha nila ang kanilang mga gamit na nakapatong sa kanilang mga upuan at maingat na naglakad palabas ng bar. Nang makapasok si Catalina sa kanyang kotse, kumaway si Elisa bilang palem. Ingat ka sa pagmamaneho, ha? Paalala niya bago tuluyang sumakay sa sariling sasakyan. Pagdating ni Elisa sa mansyon, agad siyang sinalubong ng kanyang ama na si Pablo, na halatang balisa at galit. Saan ka ba galing, Elisa? Kanina pa nag-aalala ang mommy mo. Halos suyurin ko na ang buong lungsod ng Alegre para lang hanapin ka, pero ni anino mo hindi ko makita, maging ng mga bodyguards mo. Diyos ko naman, anak, magpaalam ka naman sa amin kapag aalis ka nang hindi kami nag-aalala sa'yo, mariing sabi ni Pablo sa kanyang una kahiha. Mommy, natatawang pag-ulit ni Elisa sa sinabi ng ama. Ngunit ang kanyang tawa ay may halong sarkasmo. Nagpapatawa ba kayo, ha, tanda? Kailan pa si ma'am bumangon mula sa hukay, ha? Tanong niya nang may mapait na ngiti. 5 taon na mula nang pumanaw ang kanyang ina, ang babaeng pinakamamahal niya sa mundo. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan mula sa paglilibing nito, ipinakilala na ng kanyang ama ang babaeng nais nitong pumalit sa pwesto ng kanyang ina. At hindi lang iyon, kasama pa ang anak ng babae, na ngayon nakatira na rin sa kanilang tahanan. Hindi matanggap ni Elisa ang naging desisyon ng kanyang ama. Para sa kanya, hindi pa man natutuyo ang luha ng kanilang pamilya ay may kapalit na agad ang kanyang ina. Labis ang sakit at galit na naramdaman niya. Kinwestiyon niya ang pagmamahal ng kanyang ama sa namayapan nitong asawa. Totoo ba ang pagmamahal nito? O isa lamang itong palabas? Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, ipinilit ng kanyang ama ang nais nito. Dahil dito, naging rebelde si Elisa. Palagi siyang sakit ng ulo, binabagsak ang lahat ng subjects at exams, kahit pa matalino siya. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakapasa ay dahil sa impluwensya at kayamanan ng kanyang ama. Anak, mahinang tawag ni Pablo habang inaabot ang palad ng kanyang nag-iisang anak na babae. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, umiwas na si Elisa at bahagyang umatras. Pwede ba, tanda, huwag mo na akong istorbohin. Hindi ko kailangan yang mga drama mo, malamig na tugon ng dalaga habang umiirap ito at tumingin sa malayo. Walang palem, nilagpasan niya ang kanyang ama at dumiretso sa kanyang silid. Doon, isinara niya ang pinto at nagkulong buong maghapon, tila nagtatago mula sa mundo. Sa labas ng silid, napabuntong hininga si Pablo, halatang labis ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa anak ko. Natatakot akong baka dahil sa pagre-rebelde niya, tuluyan na siyang mapariwara. Ayokong masayang ang kabataan niya, maging ang panahon niya, malungkot niyang wika habang ibinubuhos ang kanyang saloobin sa babaeng tunay niyang minamahal, si Susan.
Si Susan, na tahimik na nakikinig sa kanya, ay ang babaeng naging unang pag-ibig ni Pablo. Ngunit hindi sila nagkatuluyan dahil sa kagustuhan ng mga magulang ni Pablo na ipakasal siya kay Rebecca, isang babaeng mula sa isang kilalang pamilya. Bagamat tutol si Pablo noon, napilitan siyang sundin ang kagustuhan ng kanyang mga magulang matapos mabuntis si Rebecca sa isang gabing hindi niya inaasahan. Si Rebecca ang naging ina ni Elisa. Sa kabila ng lahat, nanatili si Susan sa tabi ni Pablo, kahit pa masakit para sa kanya ang mga nangyari. Hinagod ni Susan ang likod ng asawa, pilit na pinapakalma ang damdamin nito. Panahon lamang ang kailangan ng anak mo, mahal ko. Pasasaan ba't maiintindihan din niya tayo? Huwag lamang tayong sisuko sa kanya, malumanay niyang sabi, puno ng pag-unawa. Napangiti si Pablo sa sinabi ng kanyang asawa. Maraming salamat, mahal ko, wika niya habang kinabig si Susan at mahigpit siyang niyakap. Sa yakap na iyon, tila nabawasan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating ang kanilang panganay na anak na si Marco. 4 na taon ang tanda nito kay Elisa, at maayos itong napalaki ni Susan noong sila'y pansamantalang nagkahiwalay ni Pablo. Mukhang may nangyari na namang gulo, biro ni Marco habang papalapit sa kanyang mga magulang. Bagamat propesyonal na at nasa edad 30 na, nanatili ang respeto at paggalang nito sa kanila. Lumapit siya at magalang na nagmano sa kanyang ama at ina. Oo, anak, pero hayaan mo na lang kami ng iyong ina ang baalang umayos sa kung anuman ang dapat ayusin, sagot ni Pablo, pilit na itinatago ang pag-aalala. Kamusta ka nga pala? Kumain ka na ba? Tapos na po, Dad. Kumain kami ni Alondra sa labas bago ako umuwi, sagot ni Marco. Si Alondra ang matagal ng nobya ni Marco, isang may-ari ng butik sa mall. 6 na taon na silang magkasintahan, at bagamat mahal na mahal ni Marco ang nobya, hindi pa siya handang magpakasal. Gusto muna niyang maayos ang gusot sa kanilang pamilya bago siya bumuo ng sarili niyang pamilya. Isa pa, nais niyang makasundo muna si Elisa dahil balak niyang kunin ito bilang isa sa mga bridesmaids ni Alondra balang araw. Katatapos lang din namin kumain, ngunit ang kapatid mo hindi pa. Kung maaari sana, ikaw na ang mag-alok sa kanya. Hindi kasi siya nakikinig sa akin. Panadadalhan ko siya ng pagkain sa pamamagitan ng mga kasambahay, pero ibinabalik lang niya, malungkot na paliwanag ni Pablo. Napailing si Marco ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Dad, magpahinga na lang po kayo. Ako na ang bahala, sagot niya bago tumayo at nilisan ang silid ng kanyang mga magulang. Tahimik niyang tinahak ang daan patungo sa silid ng kanyang kapatid, dala ang layuning subukang kausapin ito at maibsan ang tensyon sa kanilang tahanan. Elisa, mahinahong tawag ni Marco habang 3 beses na kinatok ang pinto ng silid ng kapatid. Kumain ka na ba? Anong oras na? Baka mapahamak ka sa ginagawa mo, may pag-aalalang sabi nito, ang boses niya ay puno ng malasakit. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng marahas. Tumambad sa kanya ang galit na mukha ni Elisa. Ano bang pakialam mo? Pwede ba? Huwag kang umasta na parang buo tayong magkapatid. Isa ka lang namang bastardo ng pamilya, sampid lang kayong mag-ina rito. Bakit ba kasi hindi pa kayo mawala, bulyo ng dalaga? Ang boses niya ay puno ng hinanakit at galit. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga sibat na tumama sa dibdib ng kanyang nakatatandang kapatid. Napabuntong hininga si Marco ngunit nanatili ang kanyang mahinahon na tindig. Hindi siya kailanman nagalit kay Elisa, kahit pa ilang beses na nitong sinubak ang kanyang pasensya. Sa halip, tumingin siya sa kapatid ng diretso at may awtoridad. You're acting like a 10-year-old kid, Elisa. Pwede bang umayos ka na? Mas matanda ako sa'yo, kaya matuto kang rumespeto, mahinahon ngunit may diin niyang sabi. Hindi niya itinataas ang boses, ngunit ang tono niya ay sapat upang iparating ang kanyang punto. Kumain ka na, Elisa. Huwag mo nang dagdagan ang pag-aalala ni Dad at ni Mom. Wala silang ibang ginawa kundi intindihin ka at mahalin ka, kahit na sa totoo lang, ikaw na ang nakasasakit sa kanila. Hindi ka biktima dito, Elisa. Kung tutuusin, ako ang naidhado sa ating dalawa. Ngunit kahit ganoon, hindi ko kailanman ginawa ang ginagawa mong ito. Mahiya ka naman kay Dad. Mahiya ka naman sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang unawain ka, dagdag pa ni Marco, ang bawat salita'y puno ng katotohanan. Kung ayaw mong bumaba, huwag mo akong pilitin na ipabuhat ka pa sa mga gwardiya mo,
parang bata na kailangang subuan. Bumaba ka na at kumain, mariin niyang bilin, ang kanyang boses ay mas naging matigas ngunit hindi nawawala ang respeto. Ayoko, hindi mo ako mapipilit, bastardo, pagmamatigas ni Elisa, ang galit ay malinaw sa kanyang boses. Akma na sana niyang isasara ang pinto nang pigilan ito ni Marco gamit ang kanyang kamay. Ano ba? Umalis ka dyan, Marcos, sigaw niya, ang inis ay hindi na maitago. Napailing si Marco, ngunit nanatili ang kanyang kalmadong tindig. Tumalikod siya at malakas na tumawag sa mga gwardiya. Guards, pakidala naman itong kapatid kong pasaway sa ibaba. Siguraduhin niyong pakainin siya. Utos niya, ang boses niya ay puno ng awtoridad. Fine. Buwisit ka, sigaw ni Elisa habang padabog na itinulak ang kanyang kapatid at nagmarcha pababa ng hagdan. Naiiling na lamang si Marco habang pinagmamasdan ang kapatid. Tumalikod siya at bumalik sa sariling silid na katabi lamang ng kwarto ni Elisa. Brat, mahinang bulong niya sa sarili, bago tuluyang isara ang pinto. Samantala, si Elisa naman ay tuloy-tuloy na naglakad patungo sa dining area ng kanilang mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, at ang kanyang mukha'y puno ng inis. Buwisit ka talaga sa buhay ko, gigil niyang sabi habang umuupo sa hapag. Nasa dining area na rin ang mayordoma, na tahimik na nagmamasid sa dalaga. Concerned lamang sila sa'yo, iya, mahinahong wika nito, pilit na pinapakalma ang tensyon. Ngunit hindi pinansin ni Elisa ang sinabi ng matanda. Hindi ko hinihingi ang opinyon niyo, malamig niyang sagot. Kumuha siya ng adobo at iyon lamang ang kinain. Nang matapos, basta na lamang niyang iniwan ang pinagkainan sa mesa, walang pasasalamat o kahit man lang pag-aayos ng sarili niyang kalat. Naiiling na lamang ang mayordoma habang pinagmamasdan si Elisa. Ang dating batang inalagaan niya noon ay tila nagbago na, puno ng galit at hinanakit na hindi niya mauari kung saan nagmula. Samantala, abala ang 28 anyos na si Siri sa pakikipag-usap sa isang babaeng lumapit sa kanya at nag-alok ng isang gabi ng kasiyahan. Hindi niya tinanggihan ang alok, lalo na't pasado naman sa kanyang panlasa ang babae. Ngayon, naroroon sila sa isang marangyang hotel, nagpapakasasa sa init ng sandali habang nakahiga sa malambot na kama. Ang bawat galaw ay puno ng pagnanasa, ngunit walang emosyon. Sa kanilang pagitan, ito'y isa lamang transaksyon ng pansamantalang kaligayahan. Matapos mailabas ang init ng katawan, tumayo si Siri, walang imik, at dumiretso sa banyo. Maingat niyang nilinis ang sarili, sinigurong walang bakas ng babaeng nakasama niya ang may iwan. Hindi siya maaaring umuwi nang dala ang amoy o anumang ebidensya ng naganap, alam niyang malalagot siya sa kanyang istrikto at mapanuring abuelo. Ang matanda, na tila wala nang ibang iniintindi kundi ang buhay niya, ay palaging nagbabantay sa bawat kilos niya, desperado nang magkaroon ng apo sa tuhod o tagapagmana ng lahat ng yaman nito. Pagkatapos maglinis, dumukot si Siri ng makapal na salapi mula sa kanyang wallet. Walang salita, basta na lamang niyang iniwan ang pera sa ibabaw ng mesang katabi ng kama, kung saan natutulog pa ang babaeng halos hindi niya kilala. Isang huling sulyap ang ibinigay niya bago siya tuluyang lumabas ng silid, walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Animoy walang nangyari, sisipol-sipol siyang lumabas ng hotel at naglakad patungo sa parking area upang hanapin ang kanyang sasakyan. Makalipas ang halos kalahating oras, narating ni Siri ang kanilang mansyon. Napabuntong hininga siya nang bumungad sa kanya ang kanyang abuelo, naghihintay na tila isang gwardya sa main door ng kanilang tahanan. Ang mukha nito'y seryoso, at ang mga mata'y puno ng tanong. Saan ka na naman nanggaling? Agad na bungad ng matanda, ang boses nito'y malalim at nag-uumapaw sa awtoridad. Saan pa ba? Tamad na sagot ni Siri, pilit na itinatago ang inis. Maaga kang umalis kanina, sabi sa akin ng sekretarya mo, dagdag ng abuelo, ang boses nito'y dumagundong, umaalingaw sa paligid ng mansyon. Napailing si Siri at bahagyang napairap. 28 anyos na ho ako. Hindi na ho ako bata para ganyan-ganyan ninyo pa. At mas lalong hindi na ako teenager para interoan nyo sa tuwing uuwi ako, sagot niya, halatang naiinis na ngunit pinipilit pa ring maging mahinahon. Oo nga, 28 anyos ka na. Pero hindi ka naman kumikilos ng naaayon sa edad mo, sagot ng abuelo, ang boses nito'y lalong tumindi. Alam mo namang ikaw lamang ang magmamana ng lahat ng ari-arian ko, pati na ng mga iniwan ng iyong mga magulang. Pero ano,
Puro pagpapasarap sa buhay ang inaatupag mo. Imbes na asikasuhin ang responsibilidad mo, inuuna mo pa ang mga walang kwentang bagay. Kailan ka ba magtitino? Pasaway ka. Maski ang mga babaeng ipinakikilala ko sa'yo, mga disenteng babae, ginagawa mo lang laruan. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Napailing si Siri, pilit na nilalabanan ang galit na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Matinuho ako, Lo. Kayo lang naman ang nag-iisip na may problema sa akin, giit niya, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Matino, pagod saan? Sa pakikipagtalik kung kani-kanino na lang na matitipuhan mo, asak ng abuelo, ang boses nito'y puno ng pagkadismaya. Nahilat ni Siri ang kanyang sentido, pilit na pinapakalma ang sarili. Lo, pagod ho ako. Ayoko nang pahabain pa ang diskusyon na ito. Baka makapagbitaw pa ako ng mga salitang hindi nyo magugustuhan. Mas mabuti pang mag-usap tayo kapag malamig na ang ulo nyo at hindi na ako pagod, mahinahon ngunit may diin niyang sabi. Hindi na niya hinintay ang sagot ng abuelo, alam niyang hahaba lamang ang usapan kung papatulan pa niya ito. Nilagpasan niya ang matanda at mabilis na tinungo ang hagdan, ang bawat hakbang ay mabibigat at puno ng inis. Pagdating sa kanyang silid, isinara niya ang pinto at napaupo sa gilid ng kama. Napabuntong hininga siya, pilit na nilulunod ang sarili sa katahimikan ng kanyang kwarto. Sa kabila ng galit at inis, alam niyang may punto ang kanyang abuelo. Ngunit sa ngayon, mas pinili niyang huwag muna itong harapin. Sa loob ng kanyang kwarto, isa-isang tinanggal ni Ricardo ang mga butones ng kanyang polo. Sanay siyang matulog ng walang suot na pang-itaas, kaya't walang pag-aalinlangan niya itong hinubad. Basta na lang niya itinapon ang polo sa gilid ng kama, kasabay ng cellphone na inilapag niya nang walang ingat. Pagod na pagod siya, kaya't ibinagsak niya ang katawan sa malambot na kama, nagbabadyang ipikit ang mga mata upang makapagpahinga. Ngunit bago pa man siya tuluyang makatulog, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Iritado niyang dinampot ang telepono at tiningnan ang pangalan ng tumatawag. Nang makita niyang hindi ito mahalaga, hindi na niya ito sinagot. Sa halip, pinatay niya ang cellphone upang wala ng gamambala sa kanyang pagpapahinga. Sa wakas, tahimik niyang isinara ang mga mata, umaasang makakabawi siya ng lakas. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa manipis na kurtina ng bintana ang siyang gumising kay Ricardo mula sa mahimbing niyang tulog. Bahagya siyang nag-inat, pinakiramdaman ang bawat himaymay ng kanyang katawan bago tuluyang bumangon mula sa kama. Dinampot niya ang cellphone at tiningnan ang oras, 7:00 na ng umaga. Napabuntong hininga siya bago tumayo at pumasok sa banyo upang maligo. Kahit na madalas siyang inuuna ang sarili, hindi niya pinababayaan ang kanyang trabaho. Pagkatapos maligo, kumuha siya ng puting polo at navy blue na khaki pants mula sa kanyang walk-in closet. Kinuha rin niya ang kanyang pang-opisinang sapatos at isinuot ang paborito niyang Rolex. Hindi niya hilig ang magsuot ng necktie, mas gusto niyang malaya ang kanyang leeg, lalo na't iyon ang nakakapukaw ng atensyon ng mga babaeng madalas niyang maging target. Sinukli niya ang kanyang makapal na buhok gamit ang sariling mga daliri at naglagay ng kaunting pabango. Nang makontento na siya sa kanyang hitsura, tumingin siya sa salamin, siniguradong maayos ang lahat bago tuluyang lumabas ng kwarto, dala ang cellphone. Pagdating niya sa dining area, agad siyang sinalubong ng kanyang abuelo, si Anthony, na nakaupo na sa harap ng mesa. Akala ko wala ka ng planong gumising pa. Abay kanina pa kita ipinapahanap, bungad ng matanda, ang boses nito'y puno ng awtoridad ngunit may halong biro. Good morning, tulog tamad, dagdag pa nito, may bahagyang ngiti sa labi. Hindi na pinansin ni Ricardo ang maagang sermon ng kanyang abuelo. Sa halip, dumiretso siya sa mesa, nagsandok ng kanin, at naglagay ng ulam. Tahimik siyang nagsimula sa kanyang pagkain, ngunit hindi rin nagtagal ay sinimulan na naman ng matanda ang kanilang usapan. Ano na bang plano mo? Abay sa susunod na araw, 29 anyos ka na. Hindi na ako ba mabata, Ricardo? Kailan mo ba ako balak bigyan ng apo? Tanong ni Anthony sa gitna ng pagkain, ang tono nito'y seryoso ngunit may halong pag-aalala. Bahagyang napangiti si Ricardo at sinagot ang tanong ng may biro, may apo na ho kayo, di ba? Ako nga ho iyon. Hay nako, sagot ng matanda, sabay buntong hininga. Ayoko na sa bakulaw na apo. Ang gusto ko yung may makakarga ako, yung totoong apo. Napailing si Ricardo at tumingin sa kanyang abuelo.
Pwede naman ho kayong mag-ampon kung gusto nyo talaga ng apo, sagot niya ng mahinahon. Lo, ayoko pa kasi talaga. Sa tingin ko, hindi pa ako handa. Wala pa nga akong nakikitang babaeng mapapangasawa ko, anak pa kaya? Napabuga ng hangin si Anthony, halatang hindi kontento sa sagot ng kanyang apo. Ah, bueno. Mukhang hindi kita mapipilit sa bagay na iyan, Anito, sabay tumayo mula sa upuan. Ako'y papanhik na sa kwarto ko. Pagkatapos ng trabaho mo, diretso uwi ka na ha. May ipapakilala ako sa'yo. May ngiti sa labi ng matanda habang binibigkas ang mga salitang iyon. Napahilot na lamang sa sentido si Ricardo. Heto na naman ang kanyang abuelo sa mga pa-blind date nito. Mabuti sana kung sa labas niya kikitain ng babae, pero ang kaso, sa loob mismo ng kanilang mansyon. Imbis na makaramdam siya ng kasiyahan o kahit man lang interes, naaasiwa siya dahil palaging nasa tabi ang kanyang abuelo, halos ito pa ang nagbubukas ng usapan. Ang pakiramdam niya, parang ito na rin ang nakikipag-date para sa kanya. Marami akong kailangang tapusin, Lo. Tambak ang trabaho sa opisina kaya't kailangang mag-overtime, pahayag niya, pilit na iniwasan ang usapang iyon. Nagsalubong naman ang makapal at medyo ubanin ng kilay ng Loon. Kailan ka pa natutong mag-overtime? Abay ngayon ko lang naririnig yan. Ah, matagal na ho akong nag-overtime. Minsan ang akala nyo nasa bar ako o di kaya'y nakikipaglampungan sa kung sino. Minsanan lang akong pumasok sa mga bars ng Alegre, kapag gusto ko lang mag-relax, paliwanag niya tumayo na dahil tapos na rin siyang kumain. I'm done. Excuse me, palem niya't kinuha ang susi sa kanyang nito at agad nang lumabas. Sa daan ay umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang cellphone na nasa bulsa. Hindi na niya inabal ang sarili na sagutin iyon dahil wala siya sa mood. Binilisan niya ang pagmamaneho at halos paliparin ang sasakyan marating lang ang kanilang kumpanya. Ilang minuto pa ay narating niya na ang pinamamahala ang kumpanya at pumasok doon. Kanya-kanya ng bati ang kanyang mga empleyado. Hindi sa kanya nakakatakas ang mga babaeng kinikilig sa Katie Kasen taglay niya. Ang tanging tugon niya lamang ay ang kanyang tugon sa mga pagbati ng mga empleyado. Napano ka, bro, at ganyan kasama ang mukha mo, si Santiago na kaibigan niya at isa sa mga investors ng kumpanya niya. Naupo ito sa harap niya at prenteng pinatong ang isang binti sa tuhod. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito? Seryosong tanong niya sa kaibigan. Wala naman, mag-aaya lang sana. Gusto ko kasing bumalik sa Hoppers, nangingiting saad nito. Nangunot ang kanyang noo dahil parang tandang kaibigan pangiti-ngiti kahit na wala namang nakakatuwa. Hindi mo ba kayang magpunta roon ng mag-isa at mag-aaya ka pa? Kailangan ko kasi ng backup. Yung babae kasi na nakakuha ng atensyon ko may pagka Bruce Lee. Sa iba ka mag-aya, marami akong kailangang gawin, istorbo, ibinalik niya ang atensyon sa ginagawa. Umarko na lang ang kilay niya nang kunin na siya ng kalahati ng kanyang trabaho. Tutulungan na kita para matapos ka lang kaagad, malawak ang ngiti nito sa labi nang simulan na ang trabaho. Hinayaan niya na lang, pabor din naman ang pagpepresyo. Who's the unlucky woman who caught your attention? Tanong niya. Kapag ganun, first time kasi iyon. Ngayon lang yata nagkaroon ng interes ang kaibigan sa isang babae. Mukhang hindi ito basta-bastang babae lang dahil tulad niya, mataas ang standards nito pagdating sa mga babaeng i-date o papormahan. She's Elisa Hannon, bro. She's like an angel. Napakaganda at napaka-perpekto ng hulma. Talagang maglalaway ka unang tingin mo pa lang sa kanya. Hindi ko lang nalapitan dahil nang nagtangka yung isang lalaki bumulagta lang. Black belter ka naman nung college tayo hindi ba? Kaya naisip kitang isama para kung sakaling ambahan ako tulungan mo ako agad, saad nito. At sino naman nagsabi sa'yo na susuportahan kita dyan sa kalokohang gusto mo? Ricardo naman, parang hindi naman tayo magkaibigan. Ngayon lang naman ako hihingi ng pabor. Sige na nga bro, promise kapag may kailangan ka o may problema ka rin magsabi ka lang nang maresolbahan ko. Mukhang determinado talaga itong mapapayag siya kaya tipid na lamang siyang tumango nang matigil na rin ito sa pangungulit. Thanks bro, sa tuwa nito'y umikot pa para lang may akap siya. The Hexen, bitaw, para kang linta, iritado niyang sa dito. Sorry. Sobrang saya ko lang talaga, kumalas ito't bumalik sa pwesto saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Naiiling na lang si Ricardo sa inaakto ng kaibigan. Naging seryoso ang dalawa sa ginagawa na hindi namalayan ng oras.
6:00 na nang matapos sila sa trabaho. Isinaayos nila ang mga natapos at ibinilin iyon sa sekretarya. Pagkatapos ay tuluyan na silang lumabas at dahil medyo maaga pa naman ay kumain na muna sila sa nadaanang restaurant. Hindi kasi si Ricardo umiinom ng walang laman ang tiyan. Hindi niya planong sirain ang kalusugan. Ricardo, bilisan mo naman, naiinis na sabi ni Santiago dahil tapos na itong kumain samantalang ang kaibigan ay kilos pagongkong. Nagmamadali ka. Bakit hindi ka mauna roon? Hirapan niya lang ang kaibigan at in-enjoy ang pagkain. Hay, para ka namang babae kumain, Anito. Nagtawag na ng waiter para kunin ang bill ng kanilang kinain. Half-half tayo sa bayarin ha, saad nito. Buisit, mag-aaya ka tapos magkakaganyan ka. Mag-isa ka na lang kayang pumunta roon, palatak ni Ricardo. Wala siyang dalang cash at wala ring planong maglabas ng pera mo mula sa black card lalo't siya ang nag-alok. Kung kuripot, totoong mas kuripot siya. Grabe ka na talaga ha. Ang yaman-yaman mo pero ang hirap mong hilaan ng parte, naiiling na lang na reklamo ni Santiago. Kibit-balikat naman ang naging tugon ni Ricardo. Maya-maya pa ay natapos na ang binata kaya't gumayak na sila. Tinahak ang daan patungong Hoppers. Saktong 7:30 nang marating nila ang bar. Hinanap kaagad ni Santiago ang sadya ngunit halos malaibat niya ng palibot ang bar ay hindi niya pa rin makita ang babae. Ano na? Nasaan na ba hinahanap mo? Nababagot na tanong ni Ricardo. Baka mamaya pa. 9:00 kasi nung makita ko siya rito Anito. Lintik ka talaga oh. Pinagmamadali mo ako tapos wala naman pala rito. Kulang na lang sapukin ni Ricardo ang kaibigan. Atet na atet kasi ta kanina, akala mo'y mauubusan. Panay lunok lang, bilang nga lang ang ginawa nitong pagmuya sa pagkain niya. Pasensya naman, excited lang naman kasi ako, napapakamot na lang ito sa ulo habang si Ricardo minabutang pamwesto sa pinakasulok ng bar nang sa ganun ay hindi gaanong mabingi sa malakas na tugtog. Sa mansyon naman ay walang pakialam ang dalaga kung mahuli ng ama. 6 na beses siyang ekspertong dumaan at tumalon nito mula sa bintana. Nasa ikalawang palapag yun ng mansyon, medyo mataas ngunit sisiw lang para sa dalaga. Natawa pa siya nang walang kahirap-hirap na natakasin ng mga gwardiya. Sisipol-sipol na lamang siya nang walang kahirap-hirap nang makalabas ng kanilang mansyon. Hindi niya magagamit ang kotse dahil kapag inilabas niya iyon, tiyak na madyay gising ang mga tokmol na binayaran ng kanyang ama upang siguraduhing hindi siya makalalabas tuwing gabi. May pusa ka ba? Natatawa na lang na tanong ni Catalina sa kanya nang makasakay siya sa sasakyan nito. Ito man ay tumakas din ngunit walang nagbabantay at hindi gaanong nag-effort sa pagtakas. May walang alarm na tumunog dagdag pa nito. Ganon ako kagaling di ba? Mayabang niyang sabi. Oh, saan tayo? Tanong ni Catalina. Sa Hoppers, masasarap ang mga alak nila roon sagot niya. Tumango naman ang kaibigan. Sabay ay inip na si Ricardo, akma na sana siyang tatayo nang maunahan siya niyan. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatingin sa entrance kung saan pumasok ang dalawang babae. Magaganda ang mga ito ngunit iisa lang ang masasabi niyang kakaibang ganda. Para itong Diyosa, kumikinang ang kutis sa sobrang puti, ang tanggos ng ilong ay parang hinulma sa perpektong pamamaraan, ang labi naman ay maahal tulad sa mansanas tila bak kay sarap niyang hagkan. Nandito na siya, Ricardo. Narito na si Elisa Hanen, impit na sabi ni Santiago. Nilapitan siya at ituro ang babaeng tinutukoy. Ang ganda niya. Grabe. Kapag napasakin siya gagawin ko talaga siyang reyna, hindi siya mapapagod. Halika, lapitan na natin, hinaklit siya nito. Irritable niya namang binawi ang kamay. Nauna ka na, susunod ako, suplado niyang sabi. Hindi naman na nagkomento si Santiago, lakas loob na lang itong lumapit sa tinatanging dalaga. Hi, Elisa. I'm Santiago Guerrero, nauutal pang pakilala ni Santiago sa dalaga. Naglahad pa ng kamay ngunit tinignan lang yun ng dalaga kaya't nahihiya na lang na binawi. Tabi, nakaharang ka sa daraanan ko, natuod na lamang si Santiago ng tabijin ng dalaga at animoy hangin na basta na lang nilampasan. Nice meeting you, Santiago. I'm Catalina. Best friend nung babaeng tinabig ka, kinuha nito ang kamay ng napahiyang binata at inalag-alog ang kanilang mga kamay. Hindi ka uob sa kaibigan ko, iba na lang ang pagpantasyahan mo. Commendat si Catalina sa lalaki bago ito iwan. Tinapak na lang ni Ricardo ang kaibigang tulala. Hoy, natulala ka na dyan, ito.
Natatanga naman humarap sa kanya kaya't ang kanina'y nagkahiwalay niyang kilay ngayon biglang nagsalubong. Binasad niya ba ako? Parang may iyak na tanong nito sa kanya. Sinampal ka lang ng katotohanan, pero parang ganun na rin. Halika, uminom na lang tayo't pagnin ng gabi. Inakbayan niya si Santiago ang kaso'y inalis lang nito ang kamay niya. Ano bang problema mo? Huwag mo sabihing dinidibdib mo yung nangyari, niwi sambit niya. Hayop pare, ang sakit. Pagi-emote nito. Inis niya naman binatukan ng matauhan. Ang sagwa mo naman. Umayos ka nga, akma niya pa sanang babatukan ang kaibigan ng umilag na ito. Masakit, reklamo pa nito. Masasaktan pa kita dyan kapag hindi ka umayos. Maraming babae, maghanap ka. Huwag kang susukit ng bituin at baka mabaliw ka. Siya naman ngayon ang nanghila sa kaibigan. Napapailing-iling na lang siya nang makalipas lang ang 1 oras ay may nilalandi na kaagad ta. Ang daling mag-move on. Maya-maya pa ay namalayan niya na lang na lumabas na ito kasama ang kalampungan babae. Sira ulo. Dinamay pa ako sa kalokohan. Sinalinan niya ang baso at inisang lagok iyon. Nangunot na lang ang kanyang noon ang makitang ginawa ng isang lalaki nilagyan ito ng kung ano ang baso ng Elisa. What the? Hindi niya maiwasang magmura nang walang pag-alinlangang nilagok ng dalaga ang basong nilagyan ng kung ano ng lalaki. Si Elisa Henner ang sinusubukan mong biktimahin. Hindi mo pa naman siguro gustong matapos ang buhay mo dahil lang sa nalilibugan ka sa isang maganda't sekseng babae. Agad siyang lumapit, gulat siyang hinarap ng lalaki. Pwede ba? Huwag kang makialam rito, pagmamatapang nito. Napasulyap siya sa hawak nitong dalaga, tila wala na ito sa sarili, mukhang droga ang inilagay nito sa inumin ng dalaga. Sa inis ay hinaklit niya ang kamay nito at pinilipit yun dahilan upang mabitawan nito ang hawak na dalaga. Mabuti na lang at naging maagap siya dahil kung hindi baka sumubsob na ito sa sahig. Hindi niya na makita ang babaeng kasama nito kanina, marahil ay gumamit ng banyo. O putya, bitaw na, mababali na ang kamay ko, palahaw nito. Ngumisi lang si Ricardo. Hindi niya hinahayaang makalayo ang lalaki nang wala itong iniinda kaya't bago pa man pakawalan ay buong lakas niya itong sinikmuraan tsaka tinadyakan bago tuluyang pakawalan, partida hawak pa niyang naglulumikot na dalaga. Hayes, nagkaroon patuloy ako ng alagin. Saan ka ba nakatira at nang may hatid na kita, pagkausap niya rito. Ayokong umuwi, gusto kong iuwi mo ako sa inyo at gawin mong lahat ng gusto mong gawin sa akin, nang aakit nitong sabi. Nakainom siya ngunit nasa tamang katinoan pa naman siya. Hindi niya ugaling manamantala may kung anong pumasok sa sistema nito kaya ganito. Ana mo'y isa akong bigas na binuhat niyang naglulumikot na dalaga at tuluyang inilabas sa bar na iyon sa tanay. Hinanap niya ang kotse at nang makita ay kaagad niyang isinakay ang dalaga. Pwede ba? Huwag kang malikot. Hindi niya maiwasang sigawan ang babae dahil pilit nitong kinukuhang kamay niya upang dalhin sa pribadong parte ng babaeng sinisilaban ng pakiramdam. Please, tulungan mo ako, mahinang yusel nito matapos niyang kabitan ng seatbelt. Hawak nito ang puson at nang ay namimilipit. Nasapan niya na lang ang noon ang simulang buhayin ang makina ng sasakyan, hindi niya naman alam ang bahay ng babae. Hindi niya rin pwedeng dalhin sa mansion at baka magdeklara kaagad ng kasal ang kanyang abuelo kaya't wala siyang ibang choice kung hindi ang dalhin ito sa isang hotel na malapit. Nag-check-in siya doon habang buhat-buhat ang nagmamakaawa sa kanyang dalaga, paulit-ulit nitong sinasabi na ang kinan niya. Sobra-sobrang pagpipigil ni ginagawa niya huwag lang galawin ang babaeng sinagip. Ngunit kahit nagaano pa siyang umiwas at magpigil ay baliwala ng ito na mismo ang kumbaba sa kanya at mapusok siyang hinagkan sa labi. Agresibo ang mga galaw nito kaya't ang PC niya ay tuluyang napugto. Sinabayan niya ang kaagresibo ng babae, bawat hagod nito ay tinutugon niya. Nang hindi na makatiis ay siya na ang nagdala, pinagpalit niya ang kanilang pwesto at dala ng gigil ay napunit niya ang fit na dress nito. Napasinghap pa siya nang lumantad sa kanya ang perpektong kahubere nito. Animoy apoy na nag-aalab na ngayon nararamdaman niya. Mabilis na animoy nagmamadali at baka maubusan ang maging pagtatanggal ni Ricardo sa kanyang saplot. Pinagmasdan niya pa muna ang dalaga bago ito tuluyang sisurin. Kapanapanabik ang bawat senaryo kaya't halos mapaus ang halo sa ibabaw ng kama. Lihim na lang na nakonsensya si Ricardo nang malamang siya ang una rito. Ramdam at sigurado niya yun dahil parang sinasakal ang kanyang sobra siyang nahirapan sa pagpasok. Bumaon pa nga ang kuko ng dalaga sa kanyang likod nang sa wakas kasi makapasok sa masikip at mainit nitong lagusan.
Naghintay lamang ng tamang oras ang binata bago gumalaw at nang hagkan siya ng dalaga sa labi ay doon na siya gumalaw. Mahina ang ginawa niyang pag-ulos nang hindi gaanong masaktan ng dalaga. Pinagdaop niya ang kanilang mga kamay sa kalagitnaan ng pag-angkin niya rito, hindi niya naisip na mag-ingat dahil nangingibabaw ang sarap sa pakiramdam na nalalasap niya sa mga sandaling ta. Halos abutin sila ng madaling araw, hindi kasi talaga papawat ang dalaga habang si Ricardo Saman ay parang sundalong hindi ramdam ang pagod, sugod lang ng sugod. Pabagsak na inihiga ng binata ang sarili sa kama, tumagilid siya upang malayang mapagmasdan malang health sa gandang dalaga. Wala sa sariling hinaplos niya ang mukha nito bago alalayan ng ulo, ginawa niyang una ng braso. Namalayan niya na lang na nakangiti siya habang yakap-yakap ang dalaga sa ganoong posisyon siya nakatulog. Kinabukasan ay nasapo ni Iles ang kumikirot niyang sentido, hinilat niya bago magmulat ng mga mata. Holy shit, natutap niya ang bibig sa pagkamulat ni isang lalaki ang kanyang nabungaran, hindi niya magawang mag-react ng exaggerated, natuod siya habang pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Nakagat niya na lang ang ibabang labi ng malinaw na maalala ang mga pinaggagawa kagabi. May ilang pangyayari na medyo malabo ngunit ang ginawa niyang pagmamakaawa na angkinan ng estranghero ay sariwang-sariwa sa isipan niya. What have you done, Elisa? Anya sa isipan. Gusto niyang sabunutan at kagalitan ng sarili ang kaso ay kapag nigel umikot siya ay baka magising ang Adonis sa nakayakap sa kanyang bewang. Nagiging balman sa nangyari at sa mga ginawa kagabi ay hindi niya naman maiwasang kabisihin at purihin ng kasimpleng sa kanya'y umangkin. Mga ilang minuto niya ring pinagsawa ang mga mata na tila na magnet na dahil ayaw nang lumihis. Naalarma lamang si Iles nang gumalaw ang lalaki pigilang paghinga habang kagat-kagat ang labi nang umalis siya sa ibabaw ng kama. Dahan-dahan pa ang ginawa niyang pag-alis sa kamay nito na nakayakap sa bewang niya, hindi niya mapigilan ang pagniwi sa tindi ng hapdi ng kanyang pribadong parte, pakiramdam niya'y wasak na wasak yun, kanyan yatang pumasok sa kanya. Napangiwi pa siyang lalo nang makita ang saplot na sira-sira, mukhang naging mapusok at intanggaban ng kanilang pinagsaluhan one wild night. Mahinang sambit niya at saka kinuha ang polo at ang boxer ng hindi kilalang lalaki, no choice na siya, wala na siyang ibang masusuot kaya't iyon na ang kinuha niya. Ito na ang baalang dumiskarte sa isusuot nito kapag nagising. Bago lisanin ang kwartong yun ay saglit nilinggan ng dalaga ang mahimbing na natutulog na binata. Huwag na sana tayong magkita ulit, hiling niya bago tuluyang lisanin ang lugar. Laking pasasalamat niya na walang gaanong tao, hindi rin siya tinanong ng ilang staff at pagkarating sa ground floor ay saktong may humantong taxi kaya tinawag niya yun at nagpahatid sa kanilang mansyon. Wala siyang dala na kahit na ano kaya't paghihintayin niya na lang ang taxi driver sa labas ng kanilang mansyon upang kumuha ng pambayad na iwan niya kasi yata ang purse sa bar, naroon pa naman din ang cellphone maging ang mga cards niya, at nang tuluyang makauwi ay kaagad siyang bumaba na paigtad na lamang siya nang makita siya ng stepmother. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Iya, anong nangyari saw? Saan ka ba nanggaling? Mahimig ng pag-aalalang tanong nito. Napahirap siya sa hangin at walang ano-anong iniwan dahil kailangan niyang kumuha ng perang pambayad sa driver. Napabuga na lang ng hangin ang ginang habang sinusundan ng tingin ang dalagang, noon pa kinukuha ang loob pagbuga at paminsan-minsang pagpikit ng mariin na lang talaga ng hangin ang tanging nagagawa ni Elisa habang tinatahak ang daan papasok kalbaryo pa para sa kanyang paghakbang sa mataas nilang hagdan. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng hagdan nang ang kapatid naman ang makasalubong. Elisa, bakit ganyan ang suot mo? Kuryoso tanong kaagad nito. Suot na nito ang pang-opisinang damit. None of your business, tabi. Kailangan ko ng perang ipambabayad sa driver, moldita ang sambit niya. Lalagpasan niya na sana ang kapatid nang pigilan siya nito sa braso. Ano ba? Bitawan ako. Asak niya rito, matalim ang tinging ipinupukol ang nakatandang kapatid. Hinagod naman siya ni Marco ang nag-iimbestiga. Tingin. Umamin ka nga sa akin, may nakasama ka bang lalaki kagabi? Seryosong tanong nito. Hindi niya tuloy mapigil ang hindi makaramdam ng kaba. Ngunit kahit na binalot ng konting takot ay hindi niya yon ipinahalata o kahit nang ipakita, never niyang pinakita sa mga ito na kinakabahan o natatakot siya. Matatag siyang babae at palaban wala. Pwede bang huwag kang makialam kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko? Bastardo, buhay ko to. My life, my rule. At saka ikaw ba, pinakikialaman kita ba? Hindi kaya't bitawan mo ako't baka hindi kita matansya, matigas niyang sabi. Huwag mo akong gawing bobo. Elias, napakaraming kismart dyan sa leeg mo, pang lalaki pang suot mo, at saka ha,
Bahagya nitong itinaas ang leleyan ng suot niyang polo. PCHA boxers ng lalaki rin ang suot mo. What the hell happened? Anong ginawa mo? Tumaas na ang boses nito, ito pa lang ang unang beses na nagtaas ang boses si Marco sa kanya. Pilit niyang binabawi ang kamay, nauubusan na talaga siya ng pasensya, babuelo pa lang sana siya para sa planong basagin ang nasa pagitan ng mga hita ng kapatid nang marinig ang makapangyarihang boses ng kanilang ama. Ano bang nangyayari dito? Lumapit na si Pablo sa mga anak, punong-puno ng pagtataka sa kung anong komosayon ang nangyayari sa pagitan ng magkapatid. Pumasok na rin ang ginang. Kakaalis lang ng taxi driver. Ako na ang nagbayad. Ano ba kasing nangyayari? Usisa nito nang makalapit na rin, nasa gitna sila ng mataas nilang hagdan. Pwede bang huwag kayong makialam, pagod ako at gusto kong magpahinga. Sa tensyon ay tumaas na rin ang boses niya. The heck? Saan ka naman napagod ha? Tell me, who's that guy? Napipika tanong sa kanya ng kapatid, sinama niya lang tanang tingin at gigil na nayam ang kamao. Ano ba kasing pinagsasasabi mo? Huwag kang ang inventor dyan. Wala siyang planong umamin, bukod pa roon ay hindi niya naman kilala ang lalaking nakastama kagabi. Elisa, lalaki ako. Alam ko ang ganyang mga kilos. So tell me, sino ang nakasama mo kagabi? Pilit nitong pagpapaamin sa kanya. Wala akong pakialam kung lalaki ka o kung ano ka pa mang peste ka, hindi na ako menor de edad para ganyanan mo inyo. Wala akong aaminin, anuman ang ginagawa ko sa akin na lang yun, hindi ko obligasyong sabihin sa inyo ang mga nangyayari sa buhay ko. Namumula sa inis niyang asek sa kapatid. Teka nga, ano ba talagang nangyayari, nagkakaganyan kayo? Elisa, ano ba itong sinasabi ng kuya mo? Meron ba kaming dapat na malaman? May ginawa ka ba? Come on, tell us, hindi ka namin huhusgahan anak. Mahinahong wika ni Pablo, tinapak nito ng marahan ng anak na lalaki. Huminga muna si Marco ng malalim, babi nagsalita. Dadma ang hula ko'y pinakailaman ng kung sinong tarantado ang kapatid ko, hindi ako pwedeng magkamali, kailanman ay hindi ako nagkakamali. Sambit nitong nagpap sa mukha ng dalaga. Nathan, kay iles ang tingin ng ama't madrasta, naroroon ang pagkagulantang sa mukha ng mga ito. Is it true, Iya? Concerned na tanong ni Susan habang si Pablo ay nawala sa figurang pagigiging mahinahon. Sunod-sunod siyang umiling, no inventor lang talaga itong anak nyo. Pilit niyang binabawi ang kamay, ngunit mas lalo lang yung hinigpitan ng kapatid. Shock niyang magkakapasa yun sa sobrang higpit ng kapit nito, huwag lang siyang makawala. Elisa, Hunton, tell us what happened. Dumagna ang boses ni Pablo, hindi kasi dito nakatakas sa mga pulang marka sa leeg ng anak, nang sa wakas ay hagurin ng tingin ng kabuuan. Wala akong aaminin sa tanda, nasasaktan na lang na nazapo ni Elias ang pisingi. Matapos doon damapo ang malaking palad ng ama, na kuyam niya ang kamao at matalim na ibinalik ang tingin sa amang nanakit sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon gulat ang kanyang madrasta, maging ang kapatid, na bitawan pa nga siya ni Marco dahil sa hinding-hindi ko kakalimutan ang araw na ito hanggang buhay ako, kakamuhian ko kayong lahat. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. I'm sorry anak, nadala lamang ng galit si Pablo kaya nito napagbuhatan ng eunuch. Iya, sobra na kasi ang kabastusan nito kaya't hindi na talaga ito nakapagtimpi. Gusto mang bawiin ng ginaway, hindi na mangyayari, nasaktan niya na naman ang eunuch. Iya, wala ka na ba talagang ibang alam gawin sa akin kung hindi ang saktan ako ha? Tanda. Anak, nais sanang kunin ni Pablo ang kamay ni Elisa, kaya lang ay iniwas nito iyon. Hindi ko kakalimutan ang lahat ng pananakit niyo sa akin. Lahat-lahat simula noon at pati sa araw na ito. Kinamumuhian kita. Tanda, puno ng pait na iniwan ni Elisa ang tatlo doon. Tinakbo niya ang daan patungo sa kanyang silid, at nang marating iyon ay kaagad niyang inilak ang pinto at padapang ibinagsak sa malambot at malawak niyang kama ang sarili. Hindi niya pinansin ang mga boses na nasa labas na paulit-ulit sa kanyang humihingi ng tawad. Hindi siya tumayo. Hindi nagtangkang magsalita hanggang sa magsawa na lang ang mga naroroon sa labas ng kanyang silid. Kinuha niya ang unan, isinubsob ang mukha tsaka sumigaw ng napakalakas. Akala niya'y hindi na siya iiyak, ngunit heto at umaagos na naman ang luha sa kanyang mga mata. Pinanggako niya sa sariling hindi na masasaktan niyang maaapektuhan, ngunit bakit ganito? Bakit sobra siyang nasasaktan? Yung pakiramdam na tinalikuran siya ng ama matapos itong dalhin sa bahay nila ang isa pa nitong pamilya ay nararamdaman niyang muli ngayon. Pakiramdam niya ay pagkakaisahan siya ngayon. Tumihaya siya at hinawakan ng kwentas kung saan naroroon ang konting abo ng kanyang ina. Siya mismong nagpagawa noon dahil sa kagustuhang makasama pa rin ang babaeng magulang kahit na ang abo na lang nito, basta't maramdaman lang niya na kasama pa rin ta. Kung sana nandito kayo,
May yumayakap sana sa akin at nagsasabing, tahan na, may baby girl ganyang sa betes kakaiyak ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Paggising niya'y hapon na, meron ng pagkain sa side table ng kanyang kama. Bumangon siya't hindi pinansin ang pagkain, pumasok siya sa banyo at doon ay naligo. Hindi ko na kayo gustong makasama pa, madiin niyang sabi. Nabuo sa isipan niya ang planong pag-alis sa poder ng lalaking magulang. Samantala sa hotel, ay naalimpungatan ng binata ng mahimbing ang pagkakatulog dahil sa sunod-sunod na tawag. Kinapa niya muna ang katabi, at nang hindi yun maabot o ni madama ng palad ay napabalikwas siya ng bangon. Dali-daling tumayo upang alamin kung nasa banyo ba ngunit wala ran ang babae, nasapo niya na lang ang noo. First time, naiwan siya ng babaeng matapos itong paligayahin. Hindi pwede na pagkatapos mong makiusap sa akin ay basta mo na lang akong iiwan, magkikita pa tayo Elton. Aniya nayaka ang sahig na pangisi na lang siya nang hindi na rin makita ang polo maging ang boxer. Nawala lamang ang atensyon niya sa nagkalat na saplot sa sahig nang tumunog muli ang kanyang cellphone. Nilapitan niya iyon at agad na sinagot na papangiwi na lang na nailayo niya sa tenga ang cellphone nang talakan siya ng abuelo. Nakakahiya sa dalagang inimbitahan ko kagabi para lang makilala mo. Naghintay yung tao sa wala. Nasan ka na naman ba kasi ha, Ricardo Valdemor? Nahilat niya bigla ang ulo. I'm on my way home. Please Lo, tigilan niyo na nga ang kakapreho pa, ang kanyang abuelo. Ayaw niya nang pahabain lalo't abala ang isipan niya inaabala ng magandang dalaga na nakasama kagabi. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang isinisilid ni Elisa sa mga gamit sa pinakamalaki niyang malita. Nalaman niya kasi sa isang katulong na may business trip ang kanyang ama at kapatid, habang ang madrasta niya dadalaw sa ina nitong nasa pangangalaga ng nakababatang kapatid kaya't malaya siyang makakaalis. Iya, nasa baba ang kaibigan mo. May naiwan ka daw kasi kaya iaabot saw papapasukin ko ba, imporma ng mayordoma ng mansyon. Oo, tipid niya na lang nasagot. Tinapos niya na rin ang pag-iimpake at saktong pagkatapos niya siya namang pagkatok muli ng kung sino ang nasa labas. Catalina, tawag niya muna bago buksan ang pinto. Bruha ka, buksan mo ito mag-uusap tayo nito. Doon niya lang binuksan ang pinto. Lukarit ka, ba't mo naman ako iniwan doon na mag-isa? Saan ka nagpunta at sinong kasama mo no? Tanong kaagad ni Catalina sa kanya nang buksan niya na ang pinto. Nanlaki pa ang mga mata nito nang makitang malaking malita na naruroon sa ibabaw ng malawak niyang kama. Saan ang punta mo? Kuryosong tanong nito. Isinarado niya na muna ang pinto bago abutin ang purse niya na iniabot sa kanya ng kaibigan. Maraming nangyari. Meron akong naka one night stand pero hindi ko alam kung sino at wala na rin naman akong planong alamin pa at dahil doon inumaga ako sa labas. Paggising ko pa sira-sira na yung dress ko dahil sa halimaw na lalaking yun. No choice ako kung hindi gamitin ang damit niya pag-uwi ko dito nakita nila ang ayos ko. They suspected hanggang sa paaminin nila ako pero hindi ako kailanman naamin not even once kit nasaktan ako ni Tanda. I'm leaving the shit at hindi na kailanman babalik, pakiramdam ko ako paong sambit sa bahay na ito kahit na ako paong totoong anak. Help me Catalina please ayoko na rito pakiramdam ko nasa impyerno ako, mas lalo lang din akong masisira dito dahil sa galit ko sa kanila Bakit kaya hindi mo sila subukang tanggapin sa buhay mo? Learn to forgive. Mahinahong payo nitong ikinakunot ng mukha niya. Hell no, mariin niyang tutol. Umalis ka na sa kwarto ko, matigas niyang sabi at itinuro ang pinto na pinasukan nito. Elisa calm down okay di mo ako kaaway. I'm your friend at bilang kaibigan mo nag-aalala lang naman ako sayo. Ayokong may mangyaring masama sayo no mas safe ka rito, pilit nitong pinapaintindi ngunit sarado ng isipan niya. Okay, tutulungan kita. May alam akong lugar kung saan ka po pwedeng magstay ma'am bought me that place, tahimik danan at sigurado kung marerelax ang isip mo, malayo nga lang. Okay lang ba? Yes pabor ka malayo, thank you. Catalina, sa galak ay napayakap siya sa kaibigan. Hindi naman kita kayang tiisin lalo na ang hindian. Malakas ka kaya sa akin. So anong plano no paano kita maaalis dito nang walang nakakaalam, tanong nito. Kumalas na muna siya at naupo sa gilid ng kama. Aalis sila mamaya kaya't pagsapit ng gabi doon ako aalis, sagot niya. Tumango-tango lang si Catalina Heto, sabi sa akin ni Maria hindi ka pa raw kumakain mula pa kaninang umaga kaya dinalhan na kita kasi sure akong gutom ka na tinitiis mo lang talaga,
ito na ang nagbukas ng mga tin-take-out na pagkain. Nakagat na lamang ni Elisa ang ibabang labi kung walang Catalina ay baka nag-iisip pa rin siya ng mga lugar na maaaring puntahan o mas tamang sabihin na tirahan. Ayaw niya naman sa ibang bansa dahil ayaw niya namang iwan ng Pilipinas. Thank you so much Kurt, mula sa likod ay niyakap niyang kaibigan. Tinapak-tapik naman ito ang kamay niya. Sino pa bang magdadamayan, syempre tayong dalawa lamang, sabay nilang kinain ng pagkain. Hindi na si Catalina umalis pa dahil hindi naman ito pinaalis ni Elisa. Kumatok pa ang ama ng dalaga ngunit katulad ng dati hindi niya ito pinansin, nagpaalam na lang ito at nagbili na mag-iingat siya habang wala ang mga ito. Humingi rin ng dispensa ang ama at kapatid na inismiran niya lang. Pagsapit nga ng gabi tuluyang nilisan na Elisa ang kanilang mansyon, walang lingon-likod na tinalikuran niya ang bahay kung saan ay nagkaroon ng kamalayan sa realidad ng buhay. Maraming oras ang ginugol nila marating lang ang rest house na iniregalo ng ina ni Catalina, tahimik nga ang lugar at maaliwalas, maraming tanim na prutas na kaya mo lang pitasin kahit hindi ka na umakyat sa puno nito, rambutan, mangga, bayabas at ilan pang klase ng prutas. Ang ganda dito, hindi maitago sa mukha ng dalagang pagkamangha sa paligid lalo na sa kaaliw-alasan ng bahay. Tama ka, so paano dito ka nadadalaw, dalawin na lang kita ha. Hindi kasi ako pwedeng magstay dahil pinasa na sa akin ni Dad ang pagiging CEO ng Sira ng group of companies, pero bago ako umalis ay bibili muna tayo ng mga magiging supplies mo rito. May mga gamit ka naman ng magagamit dito, kumpleto na, snacks na lang talaga ang kulang. Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo, makakabawi din ako sa'yo. Ano ka ba? Maliit na bagay lang naman ta, no? So paano Tara, mag-grocery na muna tayo? Tanong nitong mabilis niyang tinanguan. Hindi naglaon ay narating nila ang sentro at doon ay namili na nga sila ng mga snacks at ilan pang pangsariling kailangan. Elisa, tanghali na rin ang matapos sila sa pamimili, sa labas na lamang sila kumain dahil pareho na silang pagod at tamad ng maghanda. Nagpahinga lang muna si Catalina bago magpaalam na iwan si Elisa Donen. Lumabas siya ng hapong yun at in-enjoy ang magandang tanawin ng Mindoro kung nasaan siya ngayon. Ma'am, I know mali ako. Marami akong kamaliang ginawa, that's why I decided to leave. Nakakasuffocate na kasi sa Manson Hindi ko kasi talaga sila kayang tanggapin sa buhay ko kaya ko na rin ginawa ang pag-alis kong ito at I'm sorry ma'am. I'm sorry kasi hindi ko natupad yung hiling mo na maging mabuti akong anak sa lalaking sobra mong minahal, napuno na kasi ako ng galit at hindi ko na po alam kung kaya ko pa bang alisin ang galit na yon. Pinahid niya ang luhang bumasa sa kanyang pisngi. Nilanghap niya ang hangin bago napagdesisyon ng bumalik na dahil kailangan pa niyang ayusin ang mga pinamili, magluluto pa siya ng pananghalian, mabuti na lang at naturoan siya noon ang mommy niya ng mga gawaing bahay, pati na ang pagluluto ay naituro rin sa kanya noon ang ina. Lumipas rin ng halos isang buwan, ngayon ay ang araw ng pagbisita ni Catalina kay Elisa. Excited pa itong makita ang kaibigan. Elisa, nasan ka? Tinawag kaagad nito ang kaibigan nang makapasok sa rest house. Nandito ka ba? Tanong pa nito habang iginagala ang paningin sa palibot ng bahay. Elisa, oh my goodness, nagulantang ito nang makitang kaibigan na nasa sahig at walang malay. Dali-dali nitong dinaluhan ang kaibigan at agad na sinuri ang pulso matapos sapuin ang ulo at ay patong yun sa kanyang binti. Diyos ko, Eliz, ano bang nangyari sa'yo? Natataranta nitong dinukot ang cellphone sa bag at agad na nagtawag ng tulong. Ilang minuto lang ay naruroon na ang mga taong hiningan ng tulong at agad dinala sa pinakamalapit na ospital ang dalaga. Dok, kamusta po? Ano po bang nangyari? Bakit walang ulirat ang kaibigan ko nang madatnan ko? Please sabihin niyo po sa akin okay lang siya, nawala siyang sakit at sanhi lang ng kung ano, kaya walang malay ko siyang nadatnan. Punong-puno ng pag-alala si Catalina para sa kaibigan kaya't pagkalabas pa lang ng babaeng doktor ay kaagad siyang lumapit upang alamin ang kalagayan ng itinuturing ng kapatid. Huwag po kayong mag-alala, safe po ang pasyente. Sanhi lamang ng kanyang pagbubuntis kaya siya nawala ng malay tao. Mas maiging huwag niyo na muna siyang pakikilusin lalo't mababa ang mattress. Ang pasyente medyo mahina ang kapit ng sanggol, kapag nagising na siya ay pwede naman siyang ilabas, magreseta na lamang ako ng mga vitamins at gamot na pampalakas sa kapit ng sanggol na nasa sinapupunan niya, pahayag nito. Sigurado ba kayo Doc P? Sinigurado ni Catalina, nakakabigla kasi ang mga sinabi ng doktor. Yes po, she's 3 weeks pregnant, nangiti nitong sagot bago tuluyan ang nagpaalam. Bagaman nabibiglay, sumili pa rin ang nagagalak ng ngiti sa labi ni Catalina.
marahil ay ito na ang magiging daan upang matutunan ang kaibigan ng pagpapatawad. Pumasok si Catalina sa silid na iyon at matamang binantayan ng kaibigan hanggang sa gising ito. Kamusta na? May masakit ba? So nahihilo ka ba? Nagugutom na uhaw? Magsabi ka lang friend, sunod-sunod na tanong ni Catalina. Nasapan naman ni Elisa ang noo. Anong ginagawa ko dito Kurt? Nandito ka kasi nang dumating ako nakabulagta ka sa sahig at walang malay. Friend may reason kaya ka nawalan ng malay noon nito ano ta ka namang tanong ni Elisa. You're pregnant, magiging mommy ka na, saad nitong ikinatahimik na Eli's maya-maya nangilid ang luha nito sa saya. Hinaplos ng dalaga ang manipis na tiyan kasabay ng pagdaloy ng kanyang mga luha na dulot ng tuwa. Baby, hindi man kita inaasahan but I promise to be a great mom and dad. I'm sorry baby ha wala akong maipapakilala amasaw hindi ko siya kilala pero huwag kang mag-alala dahil kahit na wala siya gagampanan ko ang tungkulin niya. Emosyonal niyang wika maging si Catalina ay napapaluha habang pinagmamasdan siya hanggang sa yakapin na lang siya nito friend. Sabi ng doktor bawal kang mapagod, ma-stress at kung ano paman dahil mahina raw yung kapit and bata kaya naisip kong kumuha ng makakatulong mo habang wala ako. Anito tango naman ang naging sagot na Eli's hindi naman problema ang pera sa dalaga dahil sa unlimited card na nasa kanya meron din siyang cash siniguro niya talagang hindi siya mauubusan dahil ayaw naman niyang pati ang pinansyal kay Catalina niya pang iaasa Elisa huwag mo sanang ikakagalit pero wala ka bang planong sabihin ta sa kanila? I mean sa family mo they deserve to know the truth, mahina hong tanong nito. Hindi ko pa kaya, may tamang oras SKT. Tipid ang ngiti niyang sabi tumango-tango naman ang kaibigan niya. Nagbayad lang muna ng bill sa hospital si Catalina at binili na rin ang mga inireseta ng doktor bago sila lumabas. Ako na lang ang magpi-premiere, pagbukas ng data ay sunod-sunod na messages at notifications ang bumungad sa kanya ngunit ang pinakang nakakuha ng atensyon niya ay ang lalaking hindi niya kailanman makakalimutan, Ricardo Valdemor. Basa niya sa pangalan nito. Ito ang nangungunang nag-add at hindi niya alam kung tatanggapin ba. Sa itsura ng dad mo baby, mukhang magkakaroon ako ng malam Miss Universe na anak. Hindi niya pigilan ang sarili sa pagngiti. Namalayan niya na lang din ang sarili na in-stop na pala ito. Sino yan, ha? Hindi niya napansin ang biglang pagsulpot ng kaibigan. Nahihiya niya na lang na ipinakita rito ang cellphone. Si Chris Valdemor, kunot noong sambit nito. Kilala mo siya? Tak ang tanong niya naman. Aba, ikaw lang yata ang kilala ko na hindi kilala ang one of the successful businessman in Asia. Bakit ini-stalk mo ang pogi yan? Don't tell me na siyang tinutukoy mong wumasak sa'yo, marahan lang siyang tumango na ikinatili nito. Oh my goodness, so ikaw pala yung babaeng hinahanap niya. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong niya. Girl, kalat sa media ang mysterious girl na bumihag daw sa puso ng isang Valdemor at ang balita nga, hinahanap niya ang babae na nakasama. Nagpakilala na nga rin daw ta sa pamilya ng girl at sinabi yung mga nangyari, OMG. So ikaw pala yun. Ang swerte mo naman girl. Kinikilig na tumabi sa kanya at ito pa mismo ang nag-accept sa friend request ng binata. OMG. May message agad-agad, ipinakita nito ang mensahe ni Rice kaya't ang puso niya bigla-bigla na lang nagpintado. I finally found you. Basa ni Catalina sa mensahe ni Ricardo, napapatili na lang ito kilig na kilig habang siya'y hindi matahimik ang puso dala ng kaba. Alam na rin kaya nito na magkakaanak na sila. Paninindigan kaya nito. Kapwa na lamang silang napalingon sa pinto nang may kumatok. Doon ako na ang magbubukas. Tumayo na ito't kaagad na lumapit sa may pinto. Nakagat niya na lang ibabang labi nang masilayang muli ang figure ng lalaking umangkin sa kanya ng gabing ayon at ang lalaking ama ng kanyang anak meron ong dalang pumpon ng bulaklak at ilang paper bags na mukhang pagkain. Nang laman tuloy ka, exit muna ako nang makapag-usap kayo ha. Nga pala Mr. Valdemor congratulations, nangingitingan nito bago siya balingan ng tingin at pikit ng mata. Pakiramdam ni Elisa ay aatakihin siya sa puso ng humakbang ito at huminto sa mismong tapat niya. Hi, baritonong bati nito. Nakakasilaw ang puti ng pantay-pantay nitong hipa nakatingala siya dito dahil sobrang tangkad ng lalaki hindi niya makapa ang sasabihin. Nilinis niyang lalamunan bago dito sumagot. Papaano mo akong nahanap? Sinikap niyang pakaswal ng tono. Iniabot muna nito ang bulaklak at ipinatong sa center table ang mga paper bags. I hope you like it, hindi nawala ang matamis nitong ngiti.
Sinamyu niya naman ang tulips at nagpasalamat dito, inalok niya itong maupo. Napaigtad na lamang siya nang sa tabi niya mismo na upo ang hindi inaasahang panauhin. Ipinahanap kita. Kumuha ako ng ilang tao na maghahanap saw, magiliw nitong sagot. Tinulungan na rin ako ni Tito Pablo at ng kaibigan kong si Marco na isa sa mga Cabos partners ko. Nasuyad na namin ang kamay nilaan kaya't naisip naming baka wala ka talaga roon hanggang sa makita kong kaibigan mo na namimili ng kung ano-ano sa isang grocery store. I thought para sa kanila yun ngunit nagkamali ako nagkaroon ako ng hinala na papunta siya sa'yo kaya sinundan ko siya hanggang sa ospital ay nakasunod ako kaya't alam ko na magkakaanak na tayo, magiging daddy na ako. Hayaan mo sana akong ligawan ka, formal akong nagpapalem. Seryoso ako Eliz, magmula ng gabing yun na hindi ka na nawala sa isip ko, laman ka na rin ito, turo ni Ricardo sa dibdib. At pinapangako ko na kapag nahanap kita hindi na kita pakakawalan pa. Parang tatalon ang puso ko sa satuan ng malamang magkakaroon na tayo ng anak anito ramdam niya ang pagiging genuine nito sa mga pinagsasasabi. Ganyan ka ba talaga ka straightforward na tao? Yes, hindi sa akin uso ang paligoy-ligoy. Okay pero huwag ka na munang manligaw. Honestly, nabibilisan ako sa'yo nakakailang din. I just hope you understand, mahina hong anya nakakaintindi namang mang series May I ask you a question? Nahihiya niya pang sabi. Oo naman, ano ba yun? Si si Dad okay lang ba siya? Tanong niya at mabilis na nag-iwas ng tingin pilit niya naman kasing itanggi sa sarili ay nangungulila siya sa ama maging sa kapatid at madrasa na walang ibang ginawa kung hindi ang pakitaan siya ng kabutihan. Nami-miss ka na niya, sila. Miss ka na nilang lahat. Sinabi ko na nalaman ko na kinaroroonan mo gusto sana nilang puntahan ka't yakapin ng mahigpit ngunit naroroon yung pag-aalinlangan dahil baka magtago ka lang muli at matakot silang baka hindi ka nila makita pa. Sagot nito. Nakagat niya ang ibabang labi ang sama niya sarili niya lang ang iniisip tumingala siya upang pigilan ang luha. Nagulat na lang siya nang bigla siya nitong kinabig at ikinulong sa bisig. Nawawala ang lahat ng bigat na dinadala natin kapag natuto tayong tumanggap ng pagkakamali lalo na kapag natuto tayong magpatawad wala namang perpektong tao lahat ay nagkakamali at lahat ay may karapatang magbago bakit hindi mo sila subukang papasukin sa buhay mo nakikita kong mahal ka nila mahal na mahal ka lalo ni Marco at ni Tita Susan. Doon ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha hinayaan na lamang siya ni Ricardo hinagod nito ang likod niya at hinagkanhag ang kanyang noo ang gun sa pakiramdam ngayong nasa bisig siya nito napakapayapa huminga siya ng malalim bago kumalas sa yakap nito. Sasama ako sa pabalik ng Maynila, buo ang desisyong sambit niya. Lumawak ang ngiti sa labi ng binata. Matutuwa sila kapag nakita ka lalo kapag nalaman nilang magkakaanak na tayo, saad nito tipid na tango lamang ang kanyang itinugon. Tumayo sis at kinuha mga paper bag tsaka inakay patungong dining lihim na lang na napapangiti ang dalaga-alagang alaga kasi siya ni Ricardo tinawag pa nito si Catalina para sabay-sabay na silang makakain ng tanghalian. Bridesmaids ako kapag kinasal kayo. Ni Catalina naghahanda na sila para sa pagbabalik sa Maynila hindi maitago ang saya sa mukha ng dalaga dahil sa wakas ay nagawang mapapayag ni Ricardo ang kaibigan na bumalik sa syudad ito lamang pala ang makakapagpakita ito na rin ang makakapagpabago sa kaibigan. Oo naman, ngiting sa sagot ni Ricardo pinamulahan naman ang dalagang tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kanyang kama hindi na ito pinakilos pa ng dalawa at baka ikapagpapatawad. Anong nangyari sa kumpanya anak? Bumuhos ang luha sa mga mata ni Pablo nang masilayan ng Unikayha. Dad Tita Susan Kuya Marcos I'm sorry. I'm sorry sa pagiging immature ko ng mahigit 10 taon naging sarado ako sa inyo hindi ko kayo binigyan ng kahit nakakarampot na tansa ngunit ngayon pwede pa ba tayong magsimula muli ng bago I promise na makikinig at hindi na ako tatakas o susuway pa sa inyo. Nangingilid ang luha niyang sabi naramdaman niya ang palad ni Ricardo sa kanyang likod tinapunan niya ito ng saglit na tingin kasabay ng pagngiti niya rito ng matamis umabaantay ang binata upang hindi maging sagabal sa reunion ng mga ito. Maraming salamat Iho. Ani Pablo sa binata nakangiting tumango si sa pagkalas ni Eliz ay inamin niya sa mga itong tungkol sa sanggol na kanyang dinadala inaasahan niyang magugulat ang pamilya ngunit halos magtatalon ang mga ito sa tuwa at galit dahil magkakaroon na umano ng anghel ang kanilang mansyon ipinag-utos pa nga ni Pablo na madaliin ang panliligaw ni Ricardo sa kanilang Unia. Your bloomang ang sigla ng aura mo today I did something happen nung umalis ako aking reyna.
Nakangitingong puroy ni Ricardo kay Elias mahigit 2 buwan na rin nagsimulang panliligaw niya sa dalaga at sa 2 buwan na yon ay wala siyang palya sa pagbibigay ng time and effort sa anak at sa magiging mommy nito. Sobrang saya ko dahil finally nawala na bigat sa dibdib ko, sumigla yung lahat, naging may wala, and it's all because of you. Tinuruan mo ako kung papaano ang tumanggap ng mga pagkakamali at kung papaano magpatawad. I'm so lucky to have a suit like you. Huwag ka sanang magsasawa sa panliligaw. I advance ko na pero mahirap makuha ang sagot ko. Nauna lang ang baby natin but not my answer. An Elias, kailanman ay hindi ako magsasawang suyuin ka. Reyna, masuyong pangako ni Ricardo. Reyna akong ituring si Elias kaya try na ang tawag niya rito. Thank you. Tumnayad si Elias upang gawaran ng halik sa paising ang lalaking nagpapasaya sa kanya, lalaking hindi niya na kayang mawala pa sa kanya. He loves si Ricardo pero hindi niya pa ito nais and sagutin sa ngayon. Kailangang ikasal muna ang Kuya Marco at Ate Alondra niya bago niya sagutin ang ama ng kanyang anak. Ang alam niya kasi ay buntis na rin si Alondra at nagpaplano ng magpakasal ang dalawa. Wala pa nga lang eksaktong petsa, matulin pa lumipas sa mga araw na pangiti na lamang si Elias dahil sobrang swerte niya kay Ricardo. Hindi ito nawawala sa tabi niya lalo na kapag araw ng check-up. Tuwang-tuwa pa ito ng malamang kambal ang kanilang anak at nang tuluyan ng maganap ang kasalang Marcos at Alondra ay tuluyang tinanggap ni Elisa ang pagmamahal ng lalaking kanya nang natutunang mahalin. Naging memorable pa ang araw ng proposal ni Ricardo dahil yun din ang araw ng pagsilang ni El sa kanilang mga anghel. Naghintay lamang sila na tuluyang makarecover si Elisa bago isaayos ang kanilang kasal. I'm so proud of you, Apo. Sawa kasi hindi ko napoproblemahin pa ang pag-alis dahil meron ka ng makakasama. Si Lolo naman ay nag-e-emote pa, niyakap na lamang ni Ricardo ang abuelo. Nagdadrama ito ang kasama niya patungo sa simbahan na napili nila ni Elisa. 3 taon pa ang pinalipas nila bago mangyari ang araw na ito. Pasensya ka na, Apo ko, sobrang saya ko lang dahil masasaksihan ko ang kasal ng aking pinakamamahal na apo. Bonus pa ang mga apo ko sa tuhod na keg gwapo dahil syempre mana sa abuelo nila. Biro nito, Sirius naman ay napapangiti na lang pagdating sa simbahan ay kaagad na siyang nagtungo sa harap ng altar. Pambihira, ikaw palang makakatuluyan ng babaeng minsan kong hinangaan. Sino bang mag-aakala? Natato na lang si Santiago na siyang best man niya sa kasal nila ni Elias. At sino rin bang mag-aakala na ikaw ang magiging ama ng sanggol na dinadala ni Catalina? Pambihira ka. Balik ni Rito, natawa na lang ito. Sumeryoso lamang sila nang i-anunsyo na nasa labasan ng simbahan ng bride. Relax bro, para kang natatae dyan. Ansyon sa kanya, hindi niya naman ta pinansin dahil nakatuon lamang ang buo niyang atensyon sa babaeng naglalakad palapit sa kanya. Ang ganda mo, Reyna. Bulong niya nang sa wakas ay ibinigay na sa kanya ni Pablo ang kamay ng unikayhan nito. Ingatan mo sana ang prinsesa namin, Iho. Yes dad, pangako niya. Tinapak lamang siya nito bago nagtungo sa pwesto nito habang sila ni Elias ay magkahawak kamay na humarap sa papare. Kapwa silang naging emosyonal nang banggitin ng mga pangakong ginawa nila para lamang sa isa't isa. Sa kapangyarihang ibinigay sa akin kayo ngayon, Rhys Voldemort at Elias Hanker Tony, idinideklara kong ganap ng mag-asawa. Maaari nyo nang hagkan ang isa't dahan-dahan pang tinanggal ni Ricardo ang belo ng asawa. I love you. Salamat dahil dumating ka. Sobra yung ako kanina dahil late ka ng 5 minuto. Harangan man ako ng libo-libong si Batay. Gagawa ko ng paraan matuloy lamang ang kasalan natin. Makatang wika na Elias na ikinatawan ng lahat. Maghahalikan ba kayo? Magkwekwentuhan na lang, gutom na kami. Reklamo ni Santiago, ngunit biro lamang nito yun. Pinalo naman ta ni Catalina dahil pampam umano. Magtigil ka nga dyan kung hindi sa labas ka matutulog mamaya gabi. Inirapan ni Catalina ang nobyo bago ibalik ang tingin sa kaibigan. Sinenyasan pa nitong ituloy ang naudlot na eksena ng dalawa. I love you ta asawa ko, masuyong sambit ni Elias bago kabijin ng asawa at tuluyang pagdikitin ang kanilang mga labe. Wakas